Hello! Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa i-upload kong mga videos. Magaganda ang i-upload kong mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Huwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pag-uutos ng Korte Suprema sa Sandigan Bayan na muling buksan ang 660 million pesos ongpin loan case. Ayon sa balita, inutusan ng Supreme Court ang Sandigan Bayan na ituloy ang paglilitis sa mga kasong graft na inihain laban sa mga dating opisyal ng Development Bank of the Philippines, DBP, kaugnay ng umano'y 660 million pesos behest loan sa pagitan ng bangko at kumpanya ng ang yumaong negosyanteng si Roberto V. Ongpin, Delta Ventures Resources Inc. DVRI. Sinabi ng Anti-Graft Court na ang paksa ay nabayaran na ang dalawang pautang, kaya't ay hindi maituturing na utos na mga pautang sa kalikasan. Sa isang desisyong ipinahayag ng Supreme Court Second Division noong ika-7 ng Agosto taong 2023, sinabi ng korte na hindi wasto ang pagbasura ng mga kaso ng Sandigan Bayan dahil hindi sinusunod ang pamantayan ng malinaw na kawalan ng probable cause. Sinabi ng Korte Suprema na ang buong pagbabayad ng dalawang pautang na nakuha ng DVRI mula sa DBP ay hindi kinakailangang kumuha ng mga pautang sa labas ng layunin ng isang utos na pautang. Sa makatuwid, nararapat lamang na ibalik ang mga kasong ito, at pagkatapos, ibalik sa Sandigan Bayan para sa paglilitis sa mga merito, sabi ng Korte Suprema sa desisyon na isinulat ni Associate Justice Antonio Co., Jr. Sa mga kasong isinampa sa Sandigan Bayan ng Office of the Ombudsman, di umano ang dating DBP President Reynaldo David at Chief Executive Officer Patricia Santo Tomas, sinamantala ni Santo Tomas at ng iba pang opisyal ang kanilang mga posisyon at nakipagsabwatan sa DVRI noon sa pamumuno ni Ongpin bilang General Manager. Sinabi ng Ombudsman na ang mga pautang ay ipinagkaloob kahit na ang DVRI ay kulang sa kapital na may paid-up capital na 625,000 peso lamang. Sinasabing si Ongpin ay crony ng akusado na si David. Gayunman, ibinasura ng Korte Suprema ang mga kaso laban kina Ongpin, David at DBP Board Member Miguel Romero dahil sa kanilang pagkamatay. Sa ilalim ng umiiral na batas at jurisprudence, ang pagkamatay ng isang akusado bago ang kanilang huling paghatol ay dapat magresulta sa pagbasura ng kasong kriminal laban sa kanila, sabi ng Korte Suprema. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.